Isang malakas na sigaw ang pumunit sa gabi. Kumakaripas ang mga ilaw ng floodlight sa makapal na gubat. Nagtatakbuhan ng mga lalaking pawis at punit-punit ang damit. Ang tawag nila dito ay Crouching Tiger Villa, isang kuta sa kailaliman ng kagubatan ng Myanmar. At itinayo ito ng isa sa mga pinakamakapangyarihang crime family ng China. Pagkatapos suminto ang putukan, dose-dose ng tawang nawalan ng buhay. At makalipas lamang ang 1 taon sa isang korte sa China, isang salita lamang ang binasa ng hukom at ito ay kamatayan. 11 miyembro ng pamilyang Ming ang hinatulan ng kamatayan pero hindi ito hustisya, ito ay isang paglilinis. Dahil ang imperyong pinagtibay ng mga Ming ay isinilang mismo sa ilalim ng pagtingin ng Beijing. Ngayon, bakit nga ba hinatulan ng isang pamilya ng nakagigimbal na parusa? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa malayong kabundukan ng Shan State sa Myanmar, nakatago ang isang lungsod na hindi dapat umiral. Isang lugar na hindi tinayo ng bansa o government, kundi ng mga crime family. Ang pangalan nito ay Laokai, isang border town na kung saan nagtatapos ang Myanmar at nagsisimula ang China. Sa mga papel, bahagi ito ng Myanmar, pero sa realidad, pagmamay-ari ito na kung sinong kayang bumili, armasan, o ikorap ang mga nasa kapangyarihan. At habang nakapikit ang mundo, dumarating ang pamilya ng Ming. Ang pamilya na ito ay galing sa Yunnan, mga negosyanteng naging trafficker, mga smuggler na yumaman ng sobra-sobra. At sa loob lamang ng ilang taon, ginawa nilang sariling karya ng Laokai. Nagkumpulan ng mga kasino sa lansangan, dinarayo ng mga Chinese na naghahanap ng mga libangang bawal sa kanilang bansa. Ang pera mula sa bawal ay dumadaloy sa mga hotel at nang sumabog ang online scam, sa buong Asia, handang-handa ang pamilya ng Ming. Nagtayo sila ng malalaking compound na kayang maglagay ng libu-libong trabahador na pinangakuan ng malaking sahod at masarap na buhay. Pero pagdating doon, ginawa silang bilanggo. Pagsapit ng 2018, bago na ang tawag sa lungsod. Isang bansag na bulong-bulong sa mga Chinese forum, ang city na hindi dapat umiral. Isang lugar na walang batas, pinapatakbo ng mga warlord, private militia at pera. At sa gitna ng mga ito, nakatindig ang kuta na kinakatakutan ng lahat, ang Crouching Tiger Villa. Sa labas ng lugar na ito, mukha itong mamahaling resort. Mga villa, fountain, neon light. Pero sa loob, ito ay isang bilangguan. Libo-libong tao, karamihan dito ay Chinese, ay nakakulong sa loob. Pinipilit magpatakbo ng mga scam na kumukuha ng bilyon-bilyon mula sa mga biktima sa buong mundo. At ang lalaking naghari sa lahat ng ito ay si Ming Gaoping, ang tahimik na patriarka na bumuo ng imperyo gamit ng desperasyon at panluloko. Malawak ang puwersa niya lampas sa mga hangganan. Nagbabayad siya sa mga milisya kapalit ng proteksyon, nag-aabot sa mga opisyal para manahimik, at sinigurong walang sino man ang makakakita ng totoong nangyayari sa loob ng kanyang mga pader. Sa halos 1 dekada, walang naglakas loob na galawin siya. Hanggang sa isang gabi, nang muling umalingaw-ngaw ang putukan, doon lang napansin ng mundo kung ano talaga ang itinayo ng Ming family. Mula sa himpapawid, mistulang paraiso ang Crouching Tiger Villa. Dosenang bilya ang nakahanay, kumikislap ang mga gintong bubong sa ilalim ng araw ng Myanmar, napapalibutan ng hardin at malalaking swimming pool. Pero bawat gate, bawat pasilyo, bawat pintuan, nakakandado mula sa labas. Sa loob, tumatakbo ang isang makina ng panloloko, isang impyernong kinilala ng mga nakaligtas bilang pabrika ng panloloko. Hati-hati ang bawat palapag, isang kwarto para sa romance scam, isa para sa crypto, at ang isa naman para sa peking investment. Bawat manggagawa ay mayroong headset, may peking pagkakakilanlan, at may kota na dapat tabulin. At ang mga hindi umabot sa kota ay pinipinsala, at ang mga nagtatangka na tumakas ay hindi na muling nakita. Karamihan sa kanila ay hindi masama, sila ay mga biktima, mga kabataang lalaki at babae mula sa China, Thailand, Malaysia at Laos. Pinangakuan sila ng trabaho sa customer service, hotel o tech, pero pagdating nila roon, kinuha ang kanilang passport at isinara ang mga pinto. Sa gabi, umaalingaw sa loob ang mga sigaw, isang lalaking nagmamakawang bigyan ng tubig, isang babae na umiiyak para sa pamilya niya at mga guard na tumatawang dumadaan. May sistema ang mga Ming, perpekto at malamig. Kumuha sila ng mga psychologists para gumawa ng script para sa romance scam, bumili ng mga nakaw na data para tumama sa biktima, at nagbenta sila ng pag-asa, mga peking dashboard, na parang lumalago ang kita hanggang matapos ang laro at mawala ang pera. Sa loob lamang ng ilang taon, naging engine room ang bilya ng tinawag ng mga investigador na Scandemic, isang web ng cybercrime na nagsimula sa gubat ng Myanmar at umabot sa mga bangko sa buong mundo.
Subalit ang tunay na dahilan kung bakit talagang hindi mapigil ang operasyon ay ito ay dahil sa proteksyon. May bantay silang milisya sa lahat ng daan, nakapikit ang pulis, at sa kabila ng hangganan sa China, pinilit baliwalain ng mga opisyal ang mga bulong. Dahil ang mga Ming hindi lang kriminal, kapakipakinabang pa sila. Hinahakot nila ang mga sugarol palayo sa China, nilalaban nila ang pera ng mga elite, at pinapanatili nilang kumikita ang gulo sa reyon. Habang umaagos ang pera, walang nagtatanong, at sa loob ng maraming taon, nanatiling untouchable ang Crouching Tiger Villa, isang kaharian ng kasinungalingan na nakatago sa likod ng katahimikan. Pero ang katahimikan na yun ay talagang malapit ng mabasag. Dahil pagsapit ng taglagas ng 2023, may nangyaring hindi kayang kontrolin kahit ang mga Ming. Libo-libong biyag ang nagtangka na tumakas, at ang pagtakas na yon ang magsisimula ng digmaan na magpapaguho sa buong imperyo ng Ming. Ang lahat ng ito ay talagang nagsimula sa lahat ng mga bulong-bulong. Linggo-linggo, nagpaplano ng palihim ang mga biyag sa Crouching Tiger Villa. Kumukuha sila ng mga tirang pagkain, tinatandaan ang schedule ng mga guard, at minamarkahan ng mga gate na bahagyang nakabukas tuwing may delivery. Hindi nila gusto ang pera at talagang gusto lamang nilang mabuhay. Pagsapit ng gabi, October 20, 2023, makapal ang ulan sa Lowcay. Kidlat na bumabagsak sa gubat at sa bandang hating gabi, may sumigaw ng salitang pinakahihintay ng lahat ng mga bilanggo, takbo. Daan-daan ang rumaraga sa palabas ng compound, may mga lalaki na binabaklas ang bakod gamit ang sariling kamay, mga babae na buwat-buwat ang mga napinsalaan. Nagpaputok ang mga guard, una ng warning shot, saka ng totohanang putok. May mga katawan na bumulusok sa putikan, pero mayroon ding ilang nakatakas. Tumakbo sila papasok sa gubat, nakayapak, pinsalado, hinahabol ng aso at ng drone. Ang ilan sa kanila ang nakaabot sa border at nag-upload ng mga video ng kaguluhan, mga clip na kumalat sa Chinese social media bago pa makagalaw ang mga sensor. Sa unang pagkakataon, nakita talaga ng publiko kung ano ang Lowcay, isang slave city sa mismong gilid ng China. Sumabog ang galit online, may mga pamilya na nakakita sa nawawalang kamag-anak sa mga video at sinubukan ng state media na ilibing ang kwento pero huli na. Bukas na ang lahat at hindi na kayang magbulag-bulagan ng Beijing. Sa mga nangyari na ito, talagang nagpanik ang pamilyang Ming. Si Ming Guping, ang patriarka, ay nag-order ng total lockdown sa kabuuang compound at dose-dose ng biyag ang binura bilang babala. Subalit basag na ang pader sa loob ng bilya at sa mga sistema na nagpoprotekta sa kanila. Dahil hindi lamang ang Ming ang na-expose, lumitaw din ang mas malalim na katotohanan. Isang multi-billion dollar scam industry na suportado ng mga warlord, politiko at negosyante at marami sa kanila ay konektado mismo sa China. At dahil na rin napahiya ang Beijing sa harap ng mundo, tutugon ito sa tanging paraang alam nito sa pamamagitan ng puwersa. Nang makarating sa China ang unang mga video ng pagtakas, kumalat ito ng mas mabilis kaysa kain ng mga sensor na burahin. Daang-daang libong komento ang bumaha sa Weibo at WeChat, nag-aalalang mga magulang ang nagtanong kung bakit nakakulong ang kanilang mga anak sa kagubatan sa ibang bansa. May ilan pang nagbanggit ng mga apelyidong responsable at iisang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw, ang Ming. Sa loob ng maraming taon, tila tahimik na kinukonsinti ng Beijing ang masama na ekonomiya ng Lowcay. Pinipigilan nitong makapasok ang mga sugarol sa mainland China at ang perang dumadaloy pabalik kahit marumi ay tinatanggap ng walang tanong. Subalit iba na ngayon, sobrang lantad na ang galit, masyadong viral at tuluyang nabasag ang ilusyon ng kontrol. Pagkatapos ng 2023, naglabas ang Ministry of Public Security ng utos, linisin ng Myanmar ang lugar o gagawin ito ng China mismo. Dahil na rin sa lumalaking pressure, inilunsad ng Myanmar junta ang pinakamalaking operasyon nito sa Shan State at tinawag nila itong Operation 1027. Maraming mga helicopter ang umikot sa mga border town, milisya na inalasan ng sandata, mga compound na pinasok at mga trafficker na tinutugis. At nang magsimula ang unang pag-aresto, tila natapos sa isang iglap ang 10 taong proteksyon ng pamilyang Ming. Tumakas si Ming Guping mula sa kanyang bilya at sinubukan niyang makipag-areglo sa mga lokal opisyal. Ayon mismo sa mga nakakita, nang mapagtanto niya na wala na ang proteksyon, kinitil niya mismo ang kanyang sariling buhay. Tahimik itong itinago pero ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Mahigit 13,000 sospek ang inaresto sa buong Kokang region. Libo-libo ang dinala sa China, nakaposas, isinakay sa military transport plane. Kasama rito ang marami sa pamilyang Ming, mga kapatid, pinsan, asawa, mga anak, lahat nahaharap sa kaso ng fraud, trafficking, pagpapahirap at pagkitil. Para sa Beijing, pagkakataon nito para magpakitang gilas. Ipinakita ng state media ang extradition na parang footage ng isang malaking tagumpay,
ang hustisya ng China na umaabot lampas sa mga hangganan. Pero sa loob ng China, iba ang mensaheng ipinapadala. Ito ay higit pa sa pagsugpo ng krimen, ito ay paghahari. Ang sistema na minsang nagpayaman at nagprotekta sa Ming ay siya na ngayong bumubura sa kanila upang ipakita na sila rin ang tunay na puwersang kumokontrol sa mga anino. Sa loob ng ilang buwan lang, ang pamilyang Ming, dating untouchable elite, ay naging mga bilanggong naghihintay ng hatol. At ang kasunod na mangyayari ay magpapagulat kahit sa mga sanay sa mga ginagawa ng Beijing. Ginanap ang paglilitis malayo sa border sa isang tahimik na courtroom ng Wenzhou, Zhejiang Province. Hindi lamang yun ang pinakamadaling lugar dahil iyon ang pinakamadaling kontrolin. Walang dayuhang media, walang pamilya ng mga akusado, walang kahit anong posibleng tagas. Tanging mga kamera ng state broadcaster ng China ang pinapasok, handang i-record ang mensaheng gusto ng Beijing na marinig ng mundo. Sa loob ng maraming buwan, pinagbuhol-buhol ng mga investigador ang buong imperyo ng Ming. Mga kasino, mga ruta ng trafficking, at ang malawak na network ng scam center na nakaabot sa iba't ibang bahagi ng Myanmar. Tinawag ito ng mga prosecutor na ang pinakamalaking transnational cybercrime network na nabuwag sa kasaysayan. Inakusahan ng pamilyang Ming sa pagkuha ng mahigit 10 bilyong yuan o halos 1.4 billion US dollars ng paglaundering ng pera gamit ang daang-daang shell companies. At ang pamumuno sa pagpapahirap at pagkakakitil ng mga manggagawa sa loob ng Crouching Tiger Villa. Pinagilera ang 39 na member ng pamilya ng Ming sa korte at may ilang nananatiling matigas at may iba namang humahagulgol habang isa-isang binabasa ng hukom ang kanilang mga pangalan. At nang basahin ng hukom ang huling linya, nabagsakan ng katahimikan ng buong korte. 11 death sentence, 5 pang hatol na may reprieve at 23 na may life at long-term sentence. Makaraan ng ilang oras, talagang lumabas agad sa state media ang mga larawan, ang pulang selyo, ang courtroom, ang headline, at ang hustisya na naibigay para sa mga krimen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero talagang mayroong kakaiba sa paraan ng pagbabalita. Walang binanggit tungkol sa mga pagkukulang ng China sa oversight na dating kumita mula sa parehong scam money. Simpleng-simple ang narrative, masama ang pinarusahan at naibalik ang kaayusan. Pero sa labas ng China, iba ang nabasa ng mga analis. Para sa kanila, isa itong purge na binalot ng anyo ng hustisya. Dahil halos 10 taon nang gumana ang imperyo ng Ming sa mismong gilid ng China, nagbabayad ng buwis, ng lagay at ng protection money sa mga network na konektado sa mga official. At nang maging kahiyan ito sa publiko, kailangan ng mga network na yon ng panakip-sala. At ang pamilyang Ming na dati ay kapaki-pakinabang ay tila naging disposable. Ang mga hatol na kamatayan na hindi lang parusa, isang babala ito para sa mga trafficker, para sa mga official na nabubuhay sa lagay, at para sa sino mang naniniwala na kayang itago ng kapangyarihan ng dumi nito sa likod ng mga hangganan. Pero habang nagdiriwang ang Beijing sa tinawag nitong tagumpay, ang parehong operasyon ng mga scammer ay muling bumubuo. Bagong pangalan, bagong pamilya at bagong bandila. Nawasak ng China ang Ming Dynasty, pero hindi nito nasira ang negosyo at tila parang naitulak lamang ito sa ilalim ng lupa. Tinawag ito ng Beijing na tagumpay, pero ang mga scam empire hindi nauubos, lumilipat lamang ng tirahan. At habang isinasara ng Myanmar ang mga border nito, ang parehong scam network ay muling lumilitaw sa Cambodia. Parehong recruiters, parehong script, parehong krimen, nag-iba lamang ang pangalan sa gate. At nang muling bumuhos ang pera, nag-iba rin ang mga biktima. Hindi lang mga Chinese, kundi mga Amerikano, European, at sino mang nahulog sa pangakong madaling kita. Samantala sa Lokay, unti-unting muling kinakain ng kagubatan ng iniwan ito. Ang Crouching Tiger Villa, kalahating abandonado, ito yung mga fountain, at ang mga pader na may bakas ng mga bala noong gabing yon ng pagtakas. Hanggang ngayon, marami pa ring pamilya sa China ang naghahanap ng mga anak na hindi na nakauwi. Nasunog ang imperyo ng Ming, pero ang mga bonito ang naging pundasyon ng susunod na imperyo. Ganito lagi ang wakas ng mga karyang itinayo sa kasinungalingan. Tahimik, walang bayani, at mismong mga kasinungalingan nila ang bumabaon sa kanila. At kung akala mo dito na nagtatapos ang kwento, pues hindi pa. Dahil sa kabilang panig ng border, may isa pang imperyong gumuguho. Hindi sa gubat, kundi sa gitna mismo ng Beijing. Kaya naman kung curious ka kung sino to, mag-subscribe ka na at abangan mo ang susunod pa naming video.